Habang tumatagal ang laban ay mas dumarami na ang mga pinsala na tinatamo ni Kung Yuanrong. Hindi siya makapaniwala na ganoon pala kalaki ang pagitan ng kanilang lakas. Kahit isang beses ay hindi pa niya nga raw ito naaatake at nalalapitan. Ginamit na rin ni Fang Ping ang isa niyang kamao at parehas niya itong ipinang-atake sa pinaglalabanan nilang entablado. Sa lakas ng pag-atake nito ay tuluyan ng nawasak ang entablado na gawa sa C-grade alloy. Mas lalo pang nainis ang isang Capital University Grandmaster sa ginawa ng ating bida. Nabalot naman ng magkahalong takot at pagkamangha ang mga ordinaryong tao na nanunood sa loob ng stadium. Maging ang mga tagapagsalita ay hindi inasahan na ganoon ang mangyayari sa nagaganap na laban. Nakalutang na ngayon sina Fang Ping at Kung Yuanrong dahil wasak na ang pinaglalabanan nilang entablado. Sa mga sandaling ito ay pagod na si Kung Yuanrong at kakaunti na lang ang natitira nitong vitality. Idineklara ng referee na si Fang Ping daw ang nanalo dahil sumuko na ang nakatalagang advisor ng Zishan Academy at ipinatigil na ang laban. Naisip ni Kung Yuanrong na isang araw bully ang ating bida. Hindi man lang daw siya nakaatake simula umpisa hanggang matapos ang kanilang laban. Mas gagaan pangaraw ang kanyang pakiramdam kung tinalo lang siya nito gamit ang isang pag-atake. Mas lalong nanlumo si Kung Yuanrong noong mang-asar ang ating bida nang wag daw nitong kakalimutan ang kanilang pustahan. Umalis na si Kung Yuanrong sa gitna ng stadium para maisundo na ang sunod na laban. Tinanong ng isang estudyante ng Zishan University ang namamahala sa kanilang teaching advisor kung kailangan pa ba raw niyang lumaban. Tumugon ang teaching advisor nang hindi raw ito maaaring tumanggap agad ng pagkatalo nang hindi ito tumutungtong sa loob ng arena. Kailangan pa rin daw nitong lumaban pero dapat daw nitong ipreserba ang taglay nitong lakas. Mas kailangan nga raw nilang paghandaan ang mga pakikipaglaban nila sa losers bracket. Kinakabahan na pumunta sa gitna ng stadium ang sunod na ipapanglaban ng Zishan University. Lumipad na rin ito sa ere dahil wala na silang entablado na magagamit sa laban. Tinanong ni Fang Ping ang nakatalagang referee kung hindi ba raw muna ipapaayos ng Capital University ang nawasak na entablado. Naisip ng nakatalagang referee na bakit pa nga raw nila ito aayusin kung sisirain din lang naman ulit ito ng ating bida. Nagdahilan na lang ang referee na wala na raw silang oras kaya maglaban na lang daw ang mga ito kahit walang entablado. Sinabihan ni Fang Ping ang mga taga-Capital University nang napakakuripot naman daw pala ng mga ito. Inutusan ng prinsipal ng Capital University si Advisor Fu na gawin na raw ng mga itong A-grade alloy ang entablado na paglalabanan bukas. Kapag daw nawasak pa rin ito ni Fang Ping ay tatanggi na sila na mag-organisa sa mga susunod na kompetisyon at mga arena matches. Naisip ni Wang Jing na inagaw nga raw sa kanila ng Capital University ang karapatan na mag-organisa ng kompetisyon ngayong taon sa pamamagitan ng mga koneksyon at impluwensya ng mga ito. Mas matindi pa nga raw pala ang galit ni Fang Ping kumpara sa kanila. Sa pagwasak nga raw nito sa pinaglalaban ng entablado ay napatunayan nito na maraming kamalian ang mga taga-Capital University sa isinasagawang kompetisyon. Tinanong ni Fang Ping kung bakit hindi raw si Zhang Wei ang sunod na nakipaglaban sa kanya. Alam naman daw ng mga ito kung sino ang kanyang tinutukoy, nasaan na nga raw ang madaldal ng mga itong miyembro na nagsasabing pabagsak na ang Magic University. Nainis ang mga miyembro ng Zishan University gayon din ang ilang mga nanunood na sumusuporta sa kanila. Sinabi ni Fang Ping na maiintindihan rin daw siya ng lahat pagkatapos ng kanyang laban. Nagseryoso na agad ang ating bida noong marinig niya ang hudyat ng nakatalagang referee. Sa pagkakataong ito ay ginamit na niya ang kanyang mental strength freezing technique na siyang bumihag at nagpahinto sa paggalaw ng kanyang kalaban. Sinundan niya rin agad ito ng isa pang teknik na tinatawag na Maha Fist. Nabahala ang pangalawang miyembro ng Zishan team pero hindi na siya nakaiwas dahil hindi niya magawang makagalaw. Nagdulot ng pagsabog ang pag-atake na pinakawalan ng ating bida. Natahimik ang mga nanunood habang hinihintay na malaman kung ano na ang nangyari sa tinamaan na estudyante. Tuluyan nang nawala ang usok at nasaksihan nila na nanghihina na ang pangalawang miyembro na ipinanglaban ng Zishan University. Pagkalipas ng ilang segundo ay tuluyan na rin itong nawalan ng malay. Hindi makapaniwala ang mga nanunood na ordinaryong tao na ganoon lang kabilis matatalo ang pangalawang miyembro ng Zishan University lalo na't maganda naman ang ipinakita nito sa huling kompetisyon. Ipinaliwanag naman ng ilang mga martial artist kung paano nanalo ang ating bida,
Hindi raw ito gumamit ng kahit na anong sandata at umatake lang daw ito gamit ang purong vitality. Sinabihan ni Fang Ping ang nakatalagang referee nang tawagin na raw nito ang sunod niyang makakalaban dahil hindi na raw niya kailangang magpahinga. Sinabi ni Yao Chengjun sa kanyang mga kasamahan na hindi man lang daw napuwersa ng mga taga Zhejiang University na mapalabas ang mga totoong abilidad ni Fang Ping. Hindi naman makapaniwala si Li Hansong na ganoon daw pala kalaki ang pagitan ng lakas ni Fang Ping kumpara sa Zhejiang member na nakalaban nito. Naisip ni Wang Jingyang na mabilis nga lang daw matatalo ng ating bida ang lahat ng mga kalahok na mas mahina dito, ibig sabihin nga raw noon ay madali lang itong mananalo laban sa Zhejiang University. Bukod daw sa kanya ay tanging sina Li Hansong at Yao Chengjun lang ang maaaring makapagpalabas ng totoo nitong lakas. Naisip ni Principal Feng na wala na raw rason para panuorin pa niya ang mga susunod na laban. Tiyak nga raw na paliliparin lang ni Fang Ping ang lahat ng kanilang mga estudyante gamit lamang ang isang pag-atake. Napabuntong hininga na lang si Principal Feng dahil tanggap na niya na hindi sila mananalo. Idineklara ng nakatalagang referee na sumuko na raw ang Zhejiang University kaya si Fang Ping na raw ulit ang nanalo. Naisip ng ating bida na bakit nga raw sumuko na agad ang mga ito ng napakaaga. Binulong ng babaeng tagapagsalita na ano na raw ang gagawin nila ngayon, punong-puno nga raw ang stadium pero hindi man lang daw tumagal ng 10 minuto ang buong laban. Nangamba rin ng lalaking tagapagsalita dahil ganoon lang daw pala kaikli tumagal ang laban. May biglang naisip ang ating bida noong makita nito si Qin Fengqing. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang tingnan daw nito ang mga nagkalat na basag na C-grade alloy. Hindi nga raw ito makakayang linisin lahat ng mga taga-Capital University. Iminungkahi ni Fang Ping na pulutin daw ni Qin Fengqing ang mga basag na C-grade alloy at maghahati daw sila sa kikitain ng 70-30. Tinanong ni Qin Fengqing kung bakit hindi na lang daw ang ating bida ang gumawa ng iminumungkahi nito. Tumugon si Fang Ping nang masyado na raw siyang sikat kaya hindi na raw siya nababagay sa mga ganoong gawain. Kapag si Qin Fengqing nga raw ang gumawa nito ay walang huhusga dito dahil hindi naman ito kilala ng iba. Sinabi ni Qin Fengqing na kapag siya raw ang namulot ay sa kanya raw mapupunta ang lahat ng kita. Nangatwiran si Fang Ping nang siya raw ang bumasag ng mga kokolektahin nito, 50-50 na nga lang daw ang kanilang partihan para patas naman silang dalawa. Hindi pa rin pumayag si Qin Fengqing at iminungkahi na 80-20 raw ang kanilang partihan at kanya raw ang 80%. Tumawad si Fang Ping nang kahit bigyan na lang daw siya nito ng 30%, pero kailangan na nga raw nitong bilisan ang pagpulot sa mga basag na C-grade alloy bago pa ito malinis ng mga taga-Capital University. Sinabi ni Fang Ping na isa nga lang daw katatawanan ang team ng Zhejiang University, ngayon nga raw napasok na sa top 10 ng Magic University ay wala nang maglalakas ng loob na hamunin sila. Kailangan na lang daw nilang panuorin ang mga laban ng 3 kupunan na kanyang nabanggit dahil hindi nga raw nila ang mga ito maaaring maliitin. Tumugon naman ang lahat nang naiintindihan nga raw nila ito. Tinanong ni Chen Wenlong kung maaari niya ba raw malaman kung gaano nakataas ang vitality ng ating bida. Tumugon si Fang Ping nang nasa 3,200 kal na raw ito, mas mataas lang daw ito ng kaunti kaysa sa vitality ng kanyang mga kasamahan. Naisip ni Chen Wenlong na aabot nga lang daw sa 2,000 kal ang vitality limit ng isang ordinary peak rank 4 martial artist. Ang mga nakapag-bone forging ng 2 beses ay nasa 2,400 kal ang vitality limit, at ang mga nakapag-bone forging naman ng 3 beses ay nasa 2,600 kal lang ang vitality limit. Gulat na gulat si Chen Wenlong dahil hindi siya makapaniwala na nasa 3,200 kal na ang vitality limit ng ating bida. Sinabi ni Chen Wenlong na kapag daw pala nagkaroon na ng sapat na level ng cultivation ng ating bida ay hindi na sila nito kakailanganin. Makakaya na nga raw nitong talunin ng mag-isa ang 19 na kupunan. Nabaling ang atensyon ni Fang Ping noong makarinig ito ng ingay. Sinabi ni Qin Fengqing na mamaya na lang daw nila paghatian ang mga alloy shards dahil papunta na raw doon ang mga tauhan ng Capital University. Nagduda si Fang Ping na baka raw binabalak ni Qin Fengqing na dayain siya. Pero masyado pa nga raw itong mahina para kalabanin siya nito. Tinanong ni Qin Fengqing kung bakit ganoon na lang ang ekspresyon ng mukha ng ating bida. Sinabi ni Advisor Tang Feng na sa tingin niya raw ay dapat nang ihinto ni Qin Fengqing ang kalokohan na ginagawa nito.
Pinaliwanagan ni Fang Ping si Advisor Tang Feng nang hindi raw yun kalokohan dahil maaari nga raw nilang magamit bilang pondo ng Martial Arts Society ang mga nakuha nilang alloy shards at para patuloy pa nilang masanay ang mga bago nilang estudyante. Hindi raw nila kailangang mangamba sa kanilang reputasyon dahil isa lang naman daw estudyante ang gumawa nito. Binanggit ni Fang Ping na gusto niya lang daw mapalakas ang Magic University. Taus-puso niya raw itong sinasabi at wala na raw siyang pakialam sa sarili niyang kahihiyan. Kapag nga raw lumakas na ang lahat ng mga estudyante ng Magic University ay hindi na nila kakailanganin na magsakripisyo ng malaki sa pakikipaglaban sa mga taga-catacombs, at kapag nangyari nga raw yun ay saka pa lang siya mapapanatag. Kung ang sarili niya nga lang daw ang kanyang iniisip ay hindi na niya kailangang alalahanin pa ang ibang mga bagay. Napaisip si Advisor Tang Feng kung ito ba raw talaga ang totoong pagkatao ni Fang Ping. Nakilala niya nga raw ito bilang isang pasaway na estudyante na walang pakialam sa ibang mga bagay, pero ang totoo raw pala ay lagi lang nitong iniisip kung ano ang makakabuti sa Magic University. Lumakad si Advisor Tang Feng para lapitan ang ating bida. Sinabi ni Fang Ping na alam niya raw na masama ang pagkakakilala sa kanya ni Advisor Tang Feng. Naiintindihan niya naman daw na gusto lang siya nitong magabayan ng tama para sa ikabubuti niya at ng kanilang unibersidad. Pero lahat nga raw ng tao ay may kanya-kanyang landas na tinatahak. Mas malawak pa nga raw ang kanyang iniisip dahil bukod sa Magic University ay gusto niya ring mapalakas ang puwersa ng kanilang bansa at ng buong sangkatauhan. Alam niya raw na mukhang nakakatawa para sa iba na isipin ng isang rank 4 martial artist ang mga ganoong klase ng bagay. Pero ito na nga raw ang landas na kanyang napili at patuloy niyang tatahakin. Pinuri ni Advisor Tang Feng ang ating bida, sinabi niya rin na totoo nga raw na iba ang iniisip niya kumpara dito pero ituloy nga lang daw nito ang mga pinaplano nito basta lagi lang itong nasa tama. May mga kakulangan man daw siya sa ibang mga aspeto pero may taglay rin daw siyang lakas at gagamitin niya raw ito para suportahan ang ating bida sa mga gagawin nito sa Magic University. Nagpasalamat si Fang Ping sa pagsuporta sa kanya ni Advisor Tang Feng. Pero sa totoo lang ay inis na inis siya dahil para lang sana talaga sa Martial Arts Society ang mga nakuha nilang alloy shards. Naguluhan naman si Qin Fengqing dahil hindi naman ganoon ang usapan nila ng ating bida. Binanggit ni Fang Ping na isang araw si Qin Fengqing sa mga estudyante ng Magic University at isa rin daw ito sa mga disciple ng dati nilang prinsipal. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung gusto ba raw nitong matupad ang huling kahilingan ng dati nilang prinsipal bago ito na maalam. Tinanong niya rin kung mas pinapahalagahan pa ba raw nito ang mga pinulot nitong scraps kaysa sa pagtulong sa kanilang unibersidad na malinis ang catacombs. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang bahala na nga raw ito kung gusto nitong angkinin ang lahat ng mga alloy shards. Basta wag lang daw nitong kakalimutan na maglaan sa kanila ng kahit na isang patak ng luha sa sandaling bumagsak na ang Magic University at kapag nawala na silang lahat. Sa ganoon daw na paraan ay maipakita man lang nito na may pakialam ito sa kanila. Nagalit kay Qin Fengqing ang lahat ng mga miyembro ng team ng Magic University. Nainis si Qin Fengqing noong mapagtanto niya na naisahan na naman siya ng ating bida. Wala na siyang nagawa kundi ibigay ang sako na naglalaman ng mga pinulot niyang alloy shards. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang una pa nga lang daw ay may kutob na siya na gagamitin lang siya nito. Binanggit ni Fang Ping ang mga kataga sa pelikula na sa paglaki raw ng kanilang kapangyarihan ay sa paglaki rin ng kanilang responsibilidad. Habang nadaragdagan nga raw ang kanilang mga lakas ay mas lumalawak din ang sakop ng mga kailangan nilang protektahan. Sinabi niya rin na alam niya raw na hindi niya mapapasaya ang lahat, pero naniniwala raw siya na darating ang araw na maiintindihan din ng mga ito ang mga paghihirap na kanyang ginagawa. Tumugon naman sina Chen Wenlong, Zhang Yu, Zai Lei at ang iba pang mga estudyante na nauunawaan daw nila kung para saan ang ginagawa ng ating bida at kung gaano ito nahihirapan. Sinabi ni Fang Ping na sa totoo lang daw ay mayroon siyang isang pabor na gustong hingin. Pagkasabi niya nga raw nito ay maaaring isipin ng mga ito na masyado siyang sakim pero kailangan niya pa rin daw itong sabihin. Sinabi ni Fang Ping na sana nga raw ay manatili pa rin ang mga ito sa Magic University bilang mga instruktor kapag nakapagtapos na ang mga ito sa kanilang unibersidad. Kailangan nga raw ng Magic University na magkaroon ng pagbabago at kakaunti lang daw ang kanyang magagawa ng mag-isa.
Pero hindi niya pa rin daw ang mga ito pipigilan kung anuman ang gawin ng mga itong desisyon lalo na't mas makakakuha ang mga ito ng mga matataas na posisyon kapag nagpunta ang mga ito sa military o sa ibang sangay ng kanilang gobyerno. Binanggit ni Zhang Yu na nakamit nga raw nila ang lahat ng mayroon sila nang dahil sa kanilang universidad at sa mga gabay ng kanilang mga teaching advisor. Hindi niya nga raw alam ang desisyon ng iba, pero mananatili nga raw siya sa Magic University kahit na makapagtapos na siya. Itinaas din ng ibang mga miyembro ang kanilang kamay at ipinahayag na mananatili rin daw sila sa Magic University. Napansin ng ating bida na bigla na lang natahimik ang isa sa mga pinakamalakas niyang kagrupo. Sinabihan ni Fang Ping si Chen Wenlong nang huwag daw itong mag-alala dahil alam niya naman daw na parte na ito ng military. Umaasa nga raw siya na kung sakali mang dumating ang araw na mangailangan ng tulong ang Magic University ay matatawag nila ito para tulungan sila. Tumugon si Chen Wenlong nang makakaasa nga raw ang ating bida na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan ang mga ito. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang wala naman daw itong ibang mapupuntahan bukod sa Magic University kaya bahala na raw ito kung ano man ang gusto nitong gawin. Tinanong ni Qin Fengqing kung ano naman daw ang ibig sabihin ng ating bida. Nangasar si Fang Ping nang alam niya raw na maiintindihan din ito ni Qin Fengqing. Naisip ni Qin Fengqing na hinding-hindi nga raw siya mananatili sa Magic University gaya ng sinasabi ng ating bida. Naiinis din siya sa kanyang mga kasamahan dahil napakabilis nga raw ng mga itong mauto. Darating rin daw ang araw na magsisisi ang mga ito kapag nagtrabaho na ang mga ito kay Fang Ping at kapag hindi sapat ang natanggap ng mga itong kabayaran. Natapos na ang unang round ng kompetisyon at nakikipaglaban ngayon ang Sino Nation sa kupunan na nanalo sa losers bracket. Hindi na nasurpresa ang ating bida sa lumabas na resulta dahil inasahan na niya na ang Sino Nation ang mananalo sa pinanood niyang laban. Ngayon nga raw ay sigurado na talaga kung sino ang mga pasok sa top 10. Sa mga susunod nga raw na laban ay makikita na nila kung sino ang mas malakas sa 10 natitirang universidad. Nagreklamo ang ibang mga estudyante kung bakit bigla na lang daw binago ang patakaran tungkol sa top 10 matches. Dapat nga raw ay mahahati sa dalawang grupo ang 10 kupunan, at maglalaban daw sa dulo ang top seeds ng magkabilang grupo. Pero bakit nga raw bigla na lang ng mga itong binago ng point system ang patakaran? Hindi naman inintindi ng nagpapaliwanag na instruktor ang reklamo ng mga estudyante dahil nakaset na raw ang kanilang bagong patakaran. Mahahati pa rin naman daw ang mga ito sa dalawang bracket ng may tig-5 grupo. Pero kailangan daw ng mga itong bumunot para malaman kung saang bracket ang mga ito mapupunta. Ang bawat grupo nga raw ay lalahok sa 4 na laban, makakakuha ng 2 puntos ang mananalo, 1 puntos sa tabla at wala namang makukuha ang matatalo. Kapag natapos na nga raw ang mga laban ay kukunin nila ang first place at second place ng magkabilang bracket. Ang first place nga raw ng Group A ay lalaban sa second place ng Group B. At lalaban naman daw ang first place ng Group B sa second place ng Group A. Ang mananalo raw sa magkabilang grupo ang papasok sa dulo ng kompetisyon at maglalaban para makuha ang ikaunang pwesto ng top 10 ranking. Ang dalawa naman daw na matatalo sa magkabilang grupo ay maglalaban din para sa third at fourth place. Sinabi ng nagpapaliwanag na instruktor na oras na raw para bumunot ang mga team leader ng bawat kupunan. Sinabi niya rin na naniniwala nga raw siya na ang mga malalakas na team ang papasok sa sunod na round kahit na saan mang grupo ang mga ito mapabilang. Naisip ni Fang Ping na pupusta nga raw siya na may daya ang kanilang pagbunot dahil gusto ng mga itong maging kaabang-abang ang mga labanan. Marahil ay mapapagrupo nga raw ang Magic University sa No. 1 Military School at Nanjing University. Tinanong ni Fang Ping si Yao Chengjun kung siya na ba raw ang kikilalaning third strongest rank 4 sa sandaling matalo niya ito. Sayang nga raw dahil hindi agad nito kinuha ang unang pwesto sa ranking bago nagsimula ang kompetisyon. Tumugon si Yao Chengjun at sinabi sa ating bida na nakahanda raw siyang harapin ito. Sinabihan ni Fang Ping si Wang Jinyang nang mukhang malapit na raw silang magkalaban. Sinabi ni Wang Jinyang na mas gusto nga raw niya na magkalaban sila sa dulo ng kompetisyon. Tinanong ni Fang Ping kung narinig ba raw ng mga ito ang bagong patakaran na may pagkakataon na ang top 4 team na makalaban ng isa't isa. Malalaman ng araw nila kung sino ang pinakamalakas at kung sino ang pinakamahina sa kanilang 4. Sinabihan ng nagpapaliwanag na instruktor ang lahat ng mga team leader na bumunot na raw ang mga ito.
Nainis ang instruktor dahil hindi pa nga raw sila natatapos sa pagbunot pero pinag-uusapan na agad ng mga ito ang mga mangyayaring labanan. Naisip niya rin na mukhang nagpapayabangan pa nga raw ang mga ito kung gaano ang mga ito katalino. Wala nga raw pakialam ang mga kabataang ito sa hirap at oras na inilaan ng mga nakakatanda para lang makapag-isip sila ng isang bagong patakaran.